Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is August 20, 2026. At okay ba ang ating audio, mga ka-clear? Okay, pag-usapan natin itong another live stream video or yung vlog nitong si Christian Esguerra. Dahil, tingnan natin. Kasi kung ano yung pwede natin ikomento, dahil siya naman ay journalist, at ang tanong natin, being journalist ba, ay karapatan niyang magsalita ng mga mapanlait na pananalita sa isang tao, kahit na hindi na sa Pangulo, sa isang tao. Part ba yon ng naaral ng isang journalist na pwedeng magsalita na tanga ka, kasabwat ka, or both, nang walang concrete evidence? Alam nyo, hindi naman masama na ikaw ay mag-criticize. Hindi masama yun. May freedom of expression nga eh. Na ngayon ay sobra-sobra. No? Sobra-sobra ang kalayaan ng bawat isa na magsalita to the point na kahit na ad hominem ang sinasabi ng isang tao against sa kanyang kinaiinisan, ay hindi naman sila pinipigilan. Pero dapat, bilang isang taong nakatapos naman ng pag-aaral, sinasabi natin may disiplina, tingin ko dapat iwasan yung mga salitang mapanlait. Yung tipong nakakababa ng integridad ng isang tao. To the point na parang ikaw, na nagrarant, ikaw na yung pinaka magaling. Ikaw na yung pinaka matalino. Tingin ko, I don't know kasi hindi ako kumuha ng course ng journalism. So tanong natin doon sa kumuha ng journalism, na course ng journalism, kung parte ba ito na kapag ikaw ay nagrarant, gumamit ka ng ad hominem at ibaba mo to the lowest level yung taong kinukundina mo. Part ba yun? Okay? Sige, panoorin natin to. Makikihiram po kami ng video Sir Christian Esguerra. So pag-anahan natin, pag-isipan lang natin at pagnilayan natin ang kanya mga sinabi. Actually, eto Okay. Dito, title pa lang, mga ka-clear. Ito yung title niya. Kung sumasamba ka sa politiko, ganito ka talaga mag-isip. Actually, hindi naman sa pagkakataon. Hindi sa lahat ng pagkakataon na yung ibang tao ay naniniwala sa kanilang mga leader. Hindi naman ibig sabihin sumasamba ka. Pero sa totoo mga kaklira, meron din mga pagkakataon na sinasabi natin. Yung iba ay kulto, mukha ng kulto. Bakit? Kasi may mga pagkakataon din talaga na may mga tao na kahit anong ipaliwanag mo na base sa facts, base sa ebidensya, wala pa rin. Di ba? Kaya iba may mga troll or kaya parang kulto na. Pero kung magsasabi ang isang tao na sinasamba mo ba yan, siguro dapat merong kasamang ebidensya. Kasi ako, katulad ko, na take up ko yung isang vlog niya. Kasi pinag-uusapan nila yung tungkol sa insertions. At sinabi niya na parang imposible kay Pangulong Marcos Jr. na hindi niya malaman yung insertions. It's either tanga siya or kasabot siya or both. Diba? Samantalang, mismo si Ronald Llamas, diba? Sinabi na per se ay hindi masama ang insertions. So yung insertions, nagiging masama lang siya kapag mali ang pinaggamitan, kapag kinurakot, kapag wala pala talagang intensyon gamitin ito sa proyekto kung hindi nakawin. Yun. Masama yun. Pero kailan mo siya malalaman?
Di ba? Kailan mo siya malalaman na yung ni-request na insert ng mga mambabatas na kanino ba yung power of the purse? Kanino natin ito nadinig? Di ba kay Senator Chis Escudero? Nasa kanila ang power of the purse. So kung naglagay sila ng insertion dyan, at napakita nila, halimbawa, na okay ang kanilang proyekto. Di ba? Sabi nga nila, sabi ni Ronald Llamas, insertions ay hindi masama. In general, hindi siya masama. So, kung may insertions na nakapaloob sa GAA, ibig sabihin, tanga na? Or kasabwat na? Hindi ba malalaman mo na lang yan kapag ini-implement ang supposed to be proyekto during that period, pero hindi mo naramdamang meron pala? Pwedeng ganun, di ba? So, pakinggan natin. Kasi dito pa lang, kapag pinatatanggol mo pala yung tingin mo na tama na ginagawa ng isang liderato o ng isang leader at hindi sumasang-ayon kay Christian Esguerra, abay piling niya, sumasamba na sa politiko. Bay, teka lang. Kasi, maybe iba yung paniniwala mo dahil ayaw mo. Diba? Kahit anong gawing trabaho ng Pangulo, hindi mo yung makikita. Kasi iba yung nasa isip mo eh. Diba? Sabi ko nga, kung nakaupo ka lang dyan, being journalist or nagtuturo ka sa isang universidad, at hindi mo nakikita personally kung anong ginagawa ng Pangulo, madali ka kasing maghuhusga. Hindi mo alam. Hindi mo alam yung napag-uusapan, hindi mo alam kung paano pinag-ingatan yung pondo after. Ba? Siyempre nakita nila yung mga anomalya. Pinag-ingatan yung pondo, hindi mo yun nakikita. Di ba? Sige, tuloy natin to. No? Of course, marami rin sa kanila mga totoong tao, mga totoong legalista na for some reason napadpal po dito sa ating podcast. And ngayon, nakikita natin yung mga comments nila galit na galit sa atin. Obviously naman, pag pinag-aaralan niyo po yung nangyayari ngayon sa social media, mukhang trending po tayo dito sa BBM part. Actually, yung mga nanonood sa iyo dati, naniniwala naman kasi meron ka namang prinsipyo talaga. Nagkataon lang, di na namin alam kung saan mo hinuhugot yung mga ad hominem mo. Na para bang, porkit ba nag-ad hominem yung ibang tao, feeling na entitled na sila na magsalita ng mga mapanlait na pananalita? Ay, mukhang talagang kailangan natin pa mas madaming subjects or mas marami pang mga topics pag-usapan sa school about GMRC. Kasi pag ganyan ang pananalita natin, especially sa SOCMED, malamang na mayroon tayong tagapakinig na naniniwala sa mga vloggers, tapos magsasalita ng tanga, kasabwat, or both. Pwede kang kopyahin. Di ba? So, tanong natin, tama ba? Tinuro ba? Di ba? Sa course ninyo na pwede kang manlait. Tapos wala ka pang hawak na ebidensya. Kasi ang sabi mo, nagtatanong ka lang. So, kung nagtatanong ka lang, ibig sabihin wala ka pa palang ebidensya. Pero nakapanglait ka na tanga siya. Hindi pa parang mali yun? Di ba dapat latagan mo muna kami ng ebidensya, hindi yung kuro-kuro lang. Tapos sasabihin mo, nalusutan ka So, tanga ka. So, dahil yun yung paniniwala mo na nalusutan ka, tanga na yung tao.
or kasabwat? Dalawa lang yung pinagpilian mo eh. Or both pa. Diba? So, tanong ko lang naman, kasi sabi ko, hindi ako tapos ng journalism. Tanong ko kung pwede. Okay, tanungin nga natin. Teka, wait for a while maghahanap ako ng isang journalist dito. Okay, tatanong ko lang. Okay, so, meron tayong makakausap dito, no, na isang journalist, isang writer. So, tanong natin, kung sa course ba nila ay allowed na magbigay ng ganitong klaseng pananalita. Katulad ng, it's either tanga ka, or kasabwat ka, or both. At kung ito ay pwedeng ituro sa kanilang mga estudyante kung sila man ay professor. So again sabi ko nga sa inyo, may kakausapin tayo dito na isang journalist, writer din. Writer siya dati sa isang kilalang newspaper. At tatanungin natin kung yung salita ba na kung hindi ka tanga, ikaw ay kasabwat, or both. At kung itong mga klase ng pagbibigay ng pananaw ay pwede mong ituro sa iyong estudyante kung ikaw ay professor. Hindi pwede. Bakit hindi pwede kang gumamit ng ganitong mga salita na tanga ka, or kasabwat ka, or both? At bakit hindi pwedeng ituro sa estudyante? Kasi yung violation yan sa Journalists Code of Ethics, particularly yung sa number 11, na you have to maintain yung dignity ng profession mo. Mm-hmm. Sa tingin mo ba, kapag nagsalita ang isang tao na, especially journalist, kinikilalang journalist, at sabing, sa kanyang conclusion ay it's either tanga ka, or kasabwat ka, or both, ano yung pinapakita niya sa kanyang mga viewers, or sa kanyang mga estudyante, or sa mga kabataan? May bias yung ganitong journalist. Mm-hmm. So, dapat iwasan. Dapat. Huwag tularan. Huwag tularan. Thank you, thank you. Thank you, sir. So, ayan po, no, pinakita natin, hindi ka rin dapat maging bias. 'Di ba? Kasi dapat, huwag mo rin ituro sa mga estudyante mo or kung kanino man, itong klase ng pananalita. Iwasan. Okay? Tuloy tayo. Merong coordinated online attack against dito sa inyong lingkod, no? Ano bang Hindi naman ibig sabihin na ikaw ay tinutuligsa or kino-call out. 'Di ba? Pero meron ng coordinated, no? Plan para ikaw ay atakihin. Most probably, dahil ito sa sinabi mo. mapupulot natin dito sa online attack na ito? Okay? 'Di ba? I mean, huwag mo sisihin yung mga tao na kino-call out ka. Ang sisihin mo yung sinabi mo. Kasi kung wala kang sinabing hindi maganda, at tingin mo, nandun ka sa bounds ng ethics, wala naman pupuna sa'yo. Pero may kailangan din kasi na yung mga tao na maaaring nanonood sa'yo, ay baka sila yung maligaw dahil sa iyong pag-aanalisa. So, kaya kailangan kang i-call out kasi para mabalanse. Hindi naman kasi pwedeng sabihin ng lahat ng sinasabi mo tama or lahat naman ng sinasabi ng tumutuligsa sa'yo ay tama. Dapat nating balansihin. Kasi baka hindi mo nararamdaman na ikaw pala yung maaaring mali. At dahil kino-call out ka, iniisip mo, inaatake ka. No? You're under attack. Hindi naman ibig sabihin na you're under attack. Kailangan ka lang siguro i-call out kasi may mali kang sinabi. Or, hindi naman, ibig sabihin, meron kang maligning remarks na sinabi. Tapos wala ka namang basihan, kundi ang iyong sariling isip. Sa iyong theory, naisip mo na tama ka. Tapos yung nagko-call out sa'yo, wala lang. Basta gusto ko lang i-call out for nothing. Parang hindi naman yata tama yun. Di ba? So parang hindi naman pwedeng ikaw lang lagi yung tama. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Oh. Well, obviously, na-offend sila siguro. Hindi. Siguro, na-offend sila doon sa mga komentaryo natin previously dito kay mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. See? Diba?
mahal na Pangulo kung sarcastic lang din ang pagkakasabi mo. Dahil alam naman namin kung ano yung nararamdaman mo sa kanya. Tinawag mo ang tanga eh. Or kaya kasabwat. Tapos babanggitin mo ngayon, mahal. O di, sarcastic lang ang dating mo dyan. Mas lalo mo lang pinapalala. Diba? Yung sitwasyon kasi di mo nakikita kung saan ka maaaring nagkamali. Diba? Pero syempre hindi mo matatanggap yun kasi alam mo, tama ka eh. Alam mo, tama yung iniisip mo eh. Kasi journalist ka. Kinikilala kang journalist. So, di mo yung matatanggap. Di mo matatanggap kung may mali ka dahil lagi kang tama. Ganun lang yun. Di ba? Ganun lang yun. Sige. Tingnan mo. Kasi pati title mo, kapag kinall out ka na, ibig sabihin, sumasamba na doon sa taong pinagtatanggol nila. O di ba parang, hindi ba unfair yun? So, ibig sabihin na ikaw yung tumutrik sa wala kang sinasamba. Ngayon, yung nagko-call out sa'yo at pinapoint out sa'yo, yung mali mo, yung nakita ng mali nung nagko-call out sa'yo, sumasamba na sila. Okay. So, ito tingnan niyo yung title niya. Okay. Marcos Jr. Ayan, huwag natin kalimutan. Kung sumasamba ka sa politiko, ganito ka talaga mag-isip. See? Di ba may conclusion ka na sumasamba? Saan mo nahugot? Yung description na sumasamba sila. Dahil lang pinapakita nila sa iyo kung saan ka mali. Sumasamba na sila. Di ba? Tuloy. Mahal na Pangulo. Ayan, baka ma-offend no? See? Okay. See how sarcastic you are? Kailangan mong tawaging mahal na Pangulo kasi baka ma-offend. Too shallow. Naman, hindi ito yung ina-expect ko kay isang Christian Isguera. Dapat mas mataas kasi tapos ka ng journalism. Pero parang hindi namin alam kung ikaw ba yung sobrang affected sa pag-call out. Dapat tanggapin mo. Para makita mo rin kung ano yung pwede mong mali. Diba? Yung criticism naman, diba, it's normal. Pangulungan, dalas-dalas makriticize pero tinatanggap niya lang. Siguro yung mga tao na nakikita na sobra naman yung mga sinasabi mo na ebidensya naman, pero sobrang mapanlait, doon ka lang naman kino-call out. Kasi hindi naman siguro ito parte ng pagiging isang journalist. Katulad ng sinasabi mo ngayon, napaka-sarcastic. Ang tanong ko, again, professor ka halimbawa, tapos nandiyan yung mga estudyante mo. Ganyan ba ang ituturo mo? Dapat maging sarcastic ka habang ikaw ay nagpa-podcast? Maging sarcastic ka kung ikaw ay nagsusulat ng isang artikulo? Yun lang ang tanong natin. Yan ba ang ituturo mo sa inyong mga estudyante? Kung ano yung ginagawa mo ngayon? Kung yan ba ang nasa code of ethics ng isang journalist? Diba? Problema kasi, tinan yung mga bumabanat sa atin. No? Doon yung makikita yung difference between yung mga, kung sino-sino mga content creators online. O diba? Meron pa siyang pagmamaliit. Kung sino-sino lang na content creators online. So, alam mo nyo mga ka-clear, hindi mo rin naman alam yung capacity. Alam nyo kahit ito ay mga small vloggers, pero magaling mag-isip, hindi pwedeng sinusinuhin lang. Alam mo yun? Parang minamaliit mo yung capacity nila. Yung credibility nila. So, hindi lang porket malaki ka ng channel at kinilala ka na journalist, lahat ng babati ko sa'yo, small channel lang sila. Tapos sabi mo, kung sino-sino lang. Di ba? Parang, di ba? Ang tanong ko, again, ituturo mo ba to sa estudyante mo? Na ginagamit yung kanilang platform, yung kanilang influence, kahit ilang libo yung subscribers or followers nila. Pero makikita nyo very, very vicious, very manipulative, and very vicious, manipulative. Ang tanong natin, sa iyong pananalita ba, hindi ka ba naging vicious? Sa ginagawa mo ba na ganyan mga style ng pag-aanalisa? Hindi ba siya manipulative? Diba? Ang na-call out lang naman sa iyo kasi nang sinabi mo, ay, imposible hindi niya alam yung insertions. It's either, kung nalusutan ka, tanga ka, or
kasabwat ka. Or both. Doon lang naman kami humuhugot. Ako yung iba hindi ko alam. Pero ako doon ako humuhugot. Dahil hindi ko nakita yung basis mo. Tapos ngayon, sasabihin mo, mali ba na magtanong? No, hindi ka nagtatanong. Nagko-conclude ka. Yun yung difference. Sasabihin ngayon, bakit hindi na ba pwedeng i-criticize si PBBM? Kailan ba sinabi natin or sino man, kahit nga ang Pangulo, hindi niya sinasabing hindi siya pwedeng i-criticize, pero iba yung obstructionist. Magkaiba yun. At iba din yung destabilizers. Wala ka man doon sa dalawa, hindi ka obstructionist, hindi ka destabilizers, pero nag-conclude ka, may theory ka, so may conclusion ka na, so wala kang ibang ebidensya. Diba? Porkit sinabi mo na may insertions ang GAA, tanga na. Alam mo ba yung ginawa? Di ba? Nung nalaman nila na medyo questionable yung GAA, ano bang ginawa ng Pangulo? Sige nga, anong alam mong ginawa ng Pangulo at ng BBM? Di ba? Alam mo ba? Di ba? Hindi nagkaroon agad ng pag-release ng mga pondo kung questionable yung proyekto. Yun ang pwedeng paraan para hindi maabuso yung pondo, especially itong 2025. Malicious yung kanilang mga content. Ba't naman malicious? So, ibig sabihin, nung kinall out kita, malicious din yung sa akin? Paano kung sabihin ko rin sa'yo? Nung nag-ad hominem ka kay Pangulo, malicious din yung sinasabi mo. Patas na tayo. Patas na tayo. So, kung malicious yung sinasabi ko, sinasabi mo ba, sumasamba ako? Kasi yung title mo, ako isa sa nag-call out sa'yo eh. Diba? Hindi ba pwedeng, kailangan lang nating ituwid ang mali mong interpretasyon? Diba? Pag nagtutuwid ba, sumasamba na? So, diba? Kailangan ba nating i-call out to? Definitely dapat. Kasi yan ang papasok sa utak ng mga taong nanunood sa'yo. Na pag kino-call out ka, lahat na nagko-call out sa'yo, may idolatry na tayong pinag-uusapan. Sumasamba na, which is wrong. Diba? Babaw, diba? Ang babaw ng pag-aanalisa ni Christian Esguerra patungkol sa mga taong kino-call out siya. At yung iba nga, nakikita natin, parang ginagamit yung ating programa, tayo mismo, bilang tuntunan, para siguro mas meron silang engagement. Hindi. Hindi ka nila madalas gawing content. Meron nga kaming kilala dyan. Unless gumamit ng content. Nino. Siyempre, mga tipong yan, for the views. Pero, ito, ako di kita kino-content madalas. Diba? Ang kino-content ko, nagpapaalam pa ako sa'yo. Let's say may guess ka na maganda. Kukunin ko yun. Paalam ako sa'yo. Pwede kita madalas si content. Di ko nga alam ito eh. I have to say this, and I'm sorry for the word, ang mabastos. Humingi na ako ng paumanhin. Umpisa pala. Sa mga pambabastos na salita mo. Okay, hindi ko sasabihin ikaw yung bastos. Yung salita. Okay? In fairness. Yung pambabastos ng salita mo sa Pangulo. Yun lang naman yung na-call out. Hindi mo ba napansin? At dahil doon, hindi mo pa rin na-realize kung may mali ka? Hindi, di ba? Kasi nag-content ka pa ulit na lahat na nagko-call out sa'yo, sinasabi mo, sumasamba sa politiko. Di ba? Ayan. So, I hope itong episode na ito, dito sa mga talagang matitinong mag-isip, nakikita niyo yung difference, no? Dito, hindi tayo yung mura ng mura, basta lang, alam niyo na, yung tipong kulang na lang kumain ng apoy para... Oo nga, di ka nga nagmura, pero nagsabi kang tanga. Bukan lang nating magising yung mga kababayan natin
Mm. Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig eh. 'Di ba? Kakasabi ko lang kahapon eh. Paulit-ulit ka naman sinasabi ito eh. Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. Or both. Ano yun? Di ba? Ano yun? So, ito, tanong lang natin. So, you can teach your students gamitin ng word na tanga ka eh. Tanong ko lang, uso na ba yun? Accepted na ba yun na sabihan ka ng tao na tanga? Diba? Hindi siya nagbumura, pero nagsabi siya ng tanga. May manood. Kaya nag-uusapan natin dito mga legitimate na mga issues. At unfortunately, We know. Kaya nga marami siya yung nanonood eh. Kaya nga maraming humahanga sa'yo. Kasi legitimate issues naman talaga. Ano bang kinall out sa'yo? Sabi mo, stick tayo sa issue. Stick lang tayo sa issue. Doon lang sila naapektuhan kahit siguro hindi BBM eh. Kahit hindi BBM supporter eh. Sabihan mo ng Pangulo na it's either tanga ka, kasabwat ka, or both. Kaya hindi siya tanong. Isang mayabang, arroganting pagkukonclude yun. Pero doon lang tayo. Doon lang sa issue na yun. Ibang issue wala. Diba? Walang issue doon. Pero nag-conclude ka because sabi mo, may insertions at nalusutan siya. Diba? It's either tanga ka or kasabwat. So, ang tanong, after, diba, nagkaroon ng issues about insertions, alam mo ba ginawa ng Pangulo? Most probably hindi. Diba? Most probably hindi. So, unang-una mga, pakita ko lang ito naman ay, ano ba ang pwedeng gawin, if ever, na nagkaroon ng issue ng mali. Naku, mali itong insertion na to, bakit ito nakalusot? Bawa, di ba? Kasi, ulitin natin i-analyze natin mabuti. Ang insertion, per se, hindi siya mali. Sabi ni Liamas, hindi mali. Ang problema, lumalabas ngayon, yung mga insertions na yan are mostly tainted with graft and corruption. Yun yung nagiging problema. Kumaga, na-demonize na yung power ng House to amend and insert dun sa NEP. Kaya, in principle, tama naman yung sinabi ni Senate President Soto. By itself, hindi naman siya masama. Kailan mo siya malalamang mali? Ulitin ko na to, ulitin ko ulit. Kailan mo siya malalaman mali? So, habang nire-review mo siya, mukhang hindi nagtugma, pwede agad, di ba? Pero given how many days lang bago mo signan ng GAA? Okay. Ba't mo sinainan? Yung time na sinainan, syempre hindi pa nakita yung pinaka ilalim. Hindi nakita kung may anomalya. Di ba? Di ba makikita kasi bakit? Ang insertion, kahit makita mo, per se, hindi siya masama. Let's stick to that. Bakit? Even your friend, Liamas, admitted by nature, in general, per se, insertion ay hindi masama. Kahit na yung amendment, hindi siya masama. Naging masama lang yan pag pangit at mali ang proyekto. Now, kailan mo siya pwedeng maingatan? Yung insertion, pumasok, di ba? Kasi nga, di mo naman nakita kung masama agad to. At any given time during budget execution. Di ba? So, if questionable insertions managed to bypass the veto screening, hindi na veto kasi nakita naman siyang okay, and are signed into GAA, the executive branch, paano? Paano niya ingatan? It still retains control. During the budget implementation phase, the President can order the DBM to withhold, defer, or flag the release of funds. At yan ang ginawa. Okay, I'll answer it this way. Having insertions in the national budget is a form of amendment to the law which is within the power of each member of Congress. This is an amendment called insertion because an amendment to the General Appropriations Bill. The amendment is within the prerogative of the legislators. In other words,
if Congress will pass a law or the executive will issue an order saying that you cannot have amendments, you cannot have insertions, that is unconstitutional. But having said that, I am not saying that the amendment is not questionable. It is questionable in the sense that it did not pass through the regular process. Let me just quickly say, the budget has 3 phases: preparation, authorization, and implementation. In the preparation, this is what you call the National Expenditure Program. The authorization is the budget process, and the execution is when the President signs the budget. Now, in all of these stages, something is wrong. For example, the President, if the DBM and the Office of the President exercised due diligence, they could have seen that there were a lot of amendments, and therefore could have issued could have marked these projects for later release, so that the funds will be available only if the project is vetted. I repeat, they will release the funds only if the project is vetted and is needed, because you cannot deprive the legislators of the right to amend. That is constitutional. So what the President can do is to hold the release until the appropriation is vetted. At yan ang ginawa ng DBM sa utos ng Pangulo. Kaya nga nagrereklamo, hindi ba? Itong si Senator Amy, nagrereklamo siya tungkol dyan sa for later release kasi hindi na ibibigay daw sa kanya yung pondo na supposed to be ay allocated yata sa kanya. See? Maraming pondo na hindi agad ni-release ng DBM dahil dumaan sa matinding scrutiny. Oh, ayun. Ha? Di ba nagiging issue ngayon yan sa budget hearing dahil bakit may FLR? Iningatan ang pondo, hindi agad nag-release nang hindi kompleto ang dokumento. Yun. So paano masasabi na tanga or kasabwat? Kung pwede naman pala siyang i-control even during the implementation of the budget. Diba? Pero dahil ayaw mong makinig sa ibang tumutulig sa'yo, sasabihin mo ngayon lahat ng nagko-call out sa'yo, sumasamba sa politiko. Kung meron dapat tamaan, tatamaan. Okay? And of course, meron namang karapatan yung mga supporters sa ibang mga politiko na ma-offend. That goes with the territory. That's par for the course. Pero sa akin, how can you claim that, let's say, you are an advocate for good governance kung nakalinya ka sa isang politiko? Kunwari dun sa administrasyon. Di ba? So, ibig mo sabihin, hindi ka na magiging maayos, mag-isip, kung ikaw ay nakalinya sa administrasyon? Ibig sabihin, porkit nakalinya sa administrasyon, yung sasabihin niya, katangahan din? Saan naman nakuha ang logic yun? Hindi ba? So, ibig mo sabihin, huwag kang luminya sa administrasyon para may lohika ka. So, pag pumasok ka sa administrasyon at naging parte ka ng administrasyon, wala ka ng lohika. Sumasamba ka na. Ganon? Ganon talaga, kababaw? Ay, tanong ko lang Hindi ka porket nasa administrasyon ka, wala ka ng lohika. That's the reason why you will know more kasi nasa loob ka. At nakikita mo ang trabaho. Hindi ba? Kesa doon nasa labas ka, tapos hindi mo nakikita yung trabaho, tapos nagbibintang ka kagad. So, wala ka palang ebidensya. Parang yata ang mas walang logic. Di ba? But anyway, mga klira, at magpa-part 2 tayo nito. Dito muna tayo. Okay? Dito muna tayo. See you in a while, mga clear. See you in a while. Mahaba pa to. Don't forget to like, share, and subscribe. See you.